Okay, nandito na po tayo no sa marketing and strategies. Ito yung pag-aaralan natin, yung ano ba itong KOL o Call and COC, marketing strategies. So, pag sinabi po nating KOL o Sitaw uses KOL, ibig sabihin Key Opinion Leader, and KOC, Key Opinion Consumers. So, marketing to promote their platform and products by working with influencer for product promotion and brand endorser. Sitaw gains widespread attention and trust from the consumers. So, sa pamamagitan ng mga influencers, so nakikita natin, no? Kikitan, Kinkitan, MJ Lopez at iba-ibang mga influencer, no? Na kung saan pinakikilala nila si Sitaw. Okay? Para nang sa ganun, pag itong mga influencer ang ginamit, ibig sabihin, nandun kagad yung trust eh. Nandun kagad yung tiwala. No, makikita ay hindi i-introduce to ni Chinkita ng ganito, no, hindi to introduce ni MJ Lopez ganito. Kaso lang may mga kontra kasi sila. Kaya kung si Chinkitan wala na ngayon at tapos na yung contract niya at at syempre din yung mga nung time na yun unang-una pa yun OPC pa lang yung Sitaw noon. Hindi pa tugma yung kanilang mga business noon kaya nabago pero wala na si Kinkitan nan yung nabago na no yung naging New Sitaw Corporation si Kinkitan tapos na yung contract niyan. So yung key opinion leader o KOL create initial product awareness while KOCs penetrate user information and achieve explosive marketing growth. Through multi-level application, Sitaw achieves its transformation goal and sale result, making it is a trustworthy platform for user. Ito pinapakita natin dito. Ito yung mga katanungan ng iba paano ba ginagamit ni Sitaw? Paano siya nagma-market? 'Di ba? Paano siya nagma-market? Alam naman natin no, uso na yung artificial intelligence marketing. So, yan po yung ginagamit ni Sitaw, gamit siyempre yung mga social media. So, what is exactly is KOL and KOC? So, tingnan mo muna natin. Pag sinabi natin KOL, Key Opinion Leader, refers to the people who have professional degree and influence in a specific field have a higher reputation in a specific industry. So, key opinion leader or KOL has increased a lot of exposure to brands and commodities which can explosively affect the reputation of brands and commodities. Ano naman yung KOC o Key Opinion Consumer? So, KOC refers to the people who share their positive experiences with product to those around them becoming valuable sales promoters. They have high loyalty and interaction with their fans, making them a great channel for word of mouth sales. Sharing brand product with KOC can increase purchase opportunities for the target customers. So makita natin dito yung key opinion leaders, sila po yung mga tao na kung saan may impluwensya, no? O may mga high reputation para introduce yung brand o yung product, di ba? Ito naman KOC, siya naman ito naman po yung no, may mga experience sa pagbebenta, yung pagpo-promote ng product, yung sinasabi nga dito yung word of mouth, no? Sa galing nila sa pagsisell, meron silang tinatawag na ano 'yon? Ah, nalimutan ko sa Tagalog. So, convincing power, kumbaga. So, pag inintroduce nila yung produkto, pag sinabi na nila, paniniwalaan sila at agad-agad, no, pwedeng bumili. Ganon. So, in the current era of traffic supremacy, if you want your online store to receive more attention and sales, it is necessary to attract more customer. It is necessary for a professional team to make full use of KOL and KOC marketing methods. So, Sitaw and store can obtain the following benefits. Ano yon? Increase platform visibility, increase the positive feedback of the products. So other marketing strategies. Ito no, ito yung other marketing strategies niya, social media marketing. So Sitaw has officially accounts on popular social media platforms such as TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter, where we publish engaging content, marketing ads, and coupons to attract buyers. We also participate in the official ads plans of this platform, promote Sitaw app through marketing videos, advertisement, and CPA advertisement plan, no? Ano ba yung CPA? Ibig sabihin nito yung nalimutan ko. Copy per
Ads yon, copy per ads, advertising plans po yan. Yung copy per ads ay yung ibig sabihin ng CPA doon sa marketing na yan. No, yan yung copy paste eh. Kaya makikita nyo sa YouTube may mga 'di ba, kumikita sila sa copy paste yung mga products. So, parang ika-copy nila tas ganoon. So, yun po yung nagke-create po ng marketing po yun. Okay? So, ito po yung social media marketing, no? Advertisement nila ni Sitaw. Yan. So makita naman natin dito yung search engine marketing. Ano ba yung search engine marketing? Pag sinabi natin Sitaw uses both SEO and PPC, yung SEO, yan po yung search engine optimization at yung PPC, yan yung pay per clip, parang pay per clip. PAYPER clip, pay per clip. Ibig sabihin, binabayaran ka kada clip mo. So sa YouTube po, kung titingnan nyo yan, meron po dyan mga ano, kasi nagano po ako niyan, yung copy-paste tsaka yung paperclip. Kaso nakakalito eh. Yung parang i-clip mo yan, babayaran ka nila. Tapos pag kiniklik mo yon, ina-advertise yan. No? Pumapasok yan sa iba't ibang ano. Yan, tulad yung search engine like Google. Yan, sa Google, meron din po yan. Yung Bing, Yahoo, Range, and Sanok to market their products. They advertise and share information about their products on website, apps, and search engine to promote their platform products, sellers, and stores. So, kaya makikita po natin na kung bakit tambak yung orders sa atin, bakit dami ng orders, kasi dahil po yan sa traffic, dahil sa pinoproduce niyan yung search engine marketing na tinatawag na yan. So dahil yan po yung sa advanced artificial intelligence marketing na ginagawa po ni Sitaw. So ito po yung sa search engine marketing, no? Kasama rin po to yung email marketing. So kasama yan, no? Sitaw implements a marketing strategy that includes regular distribution of coupons and marketing campaigns via email to both existing customers and subscribers. This approach aims to incentivize repeat purchases and foster brand loyalty. So yan, makikita po natin yan. Through email, ginagamit din nila. So, insight policy marketing. In Southeast Asia e-commerce shopping platform, shipping is required for all orders. So, sa shipping, requires talaga na lahat ng orders ay talagang ma-ship. No? Sita was capitalized on his by offering packaging for all orders on each platform as a marketing strategy. So, hindi natin yan nakikita. Si Sitaw na po gumagawa yan, yung mga marketing strategy na yan. Nag-o-offer siya na may bibigay siya ng coupon. Pero tayo, as a seller, hindi na yun natin nakikita. Bakit? Hindi naman ng trabaho kasi natin eh. Kaya hindi na dapat natin yan makita. Pero nakikita yan ng mga customer, 'di ba? Ng mga buyer, ng mga bumibili. Businesses struggle to provide a low freight rates. However, Sita was often to reduce its own profits by subsidizing all package shipping costs. Additionally, the platform regularly offers limited quantity coupons to attract more buyers. So, makita po natin dito yung insight policy marketing. Yan, free shipping, distribute coupons randomly. So, may mga offers pa sila. Okay? So, nakikita po yan ng mga customer. Kapag ayan po ay pinopromote po nila o ine-expose sa mga iba't ibang social media. Kaya nga po, kapag dumadami yung order natin, nagre-request tayo ng less exposure. So yung less exposure na yon, ile-less na lang nila yung pag-expose ng product mo, pero yung pagbili ng customer, hindi nila kontrolado. Okay? Kaya hindi rin natin masasabi na hindi effective yung less exposure. Pero sa akin, effective kasi nabawasan talaga ako. So matyaga ka lang na lagi ka mag-message ng less exposure. So live marketing. So may live marketing din. Kasi isa sa mga, ito yung ano no, malakas na kumita, lalo nung pandemic, yung live selling. So Sitaw has made effort to establish strong presence in the world cross-border e-commerce utilizing a variety of marketing and promotional strategies to attract more buyers and sellers to their platform by offering competitive shipping rates, sending regular coupons and marketing campaigns, and leveraging the power of social media and live streaming. Sitaw is positioning themselves as a leader in the Southeast Asia e-commerce market. It will be interesting to see how their platform continues. So makita natin dito, hindi na natin ginagawa yung marketing. Si Sitaw na po yung gumagawa niyan.
Ang ginagawa na lang po natin is i-process yung mga order ni customer, abonohan. Then after 10 to 15 days, babalik yung pera mo at marireceive mo na yan. Okay, so mamaya pakikita ko sa inyo kung paano bumabalik yung pera ko. So kanina naka-withdraw po tayo. So panoodin po natin ito. Ito po yung tingnan natin kung paano minamarket ni Sitaw yung ating mga products o kung paano niya ginagamit, utilize yung mga social media. Okay? Yan, okay. So yan po, no? How to become a seller? Una, syempre mag-register ka as a seller sa www.sitaw.com at gumamit ka ng referral code. Gamitin mo lang ang Coach Jimro. Pero mag-message ka sa akin para hindi ka na mahirapan. Ipapasa ko sa lang sa iyo yung link para mabilis ka makapag-register. Then, add products. Pipili ka lang ng product dito as a seller at tuturuan kita, assist ko kung ano yung mga product na dapat mong piliin. So dito po may strategies, may mga tips at strategies tayong binibigay sa pagpili ng product. Hindi po basta-basta pumipili. Hindi porket may 8%, 10%, 12% ay pipiliin mo na. Depende pa rin yan sa pondo o kapital na meron ka. Then after that, pag kumikita ka na, withdraw your income. At meron lang tayong withdrawal 3 to 5 days, minimum 500, maximum kahit magkano, basta tatanggapin ng bangko mo. At meron po tayong 1% na charges. Okay, 25 pesos minimum, 300 pesos maximum kahit magkano na yung withdraw mo. Then syempre yung recharge on your seller's account. So yung seller's account mo, ayan yung from GCash o sa bangko mo, pwede kang mag-recharge. Okay, hindi mo kailangan ilagay lahat ng pera mo doon. Pwede yan sa GCash mo lang tapos unti-untiin mo siya. Para ka lang nagre-recharge, nagta-transfer ng GCash to GCash. So ganyan po kasi naka-tie up po tayo sa GCash, naka-tie up tayo sa PAISO, sa BDO, Union Bank, at sa iba pang mga bangko at mga logistic na kung saan gumagamit ng dropshipping. So lahat po tayo naka-tie up. Kaya legit po si Sitaw. Okay? Doon pa lang sa mga sinabi ko, kahit hindi mo na hanapin yung legalities, mismo ng
mismo, no? Yung bangko, ah, mismo yung sa bangko na lang, no? Hindi yan makikipag-tie up sa isang company na hindi legit. Okay? Dahil si BDO pa, no, bago ka tanggapin 'yan, lahat ng requirements bibigay mo sa kanila. Permit, SEC, i-verify nila. Ito bang negosyo mo tugma ba doon sa nakarehistro sa iyo? 'Di ba? Ito bang negosyo mo ganito. So ganyan po 'yan, no? Mabusisi 'yan pag sa bangko. Hindi 'yan basta-basta Alam naman natin ang ano, no? Alam naman natin yung BDO. Mahigpit 'yan. Siyempre yung AMLA. Kaya dito walang AMLA dahil legit po tayo. Naa-AMLA lang naman yung mga hindi legit kasi nga hindi kumpleto yung kanilang requirements doon sa bangko at hindi sila yung kanilang i-withdraw limited lang. Dito sa sitaw, kahit magkano yung i-withdraw mo, pwede. Kaya hindi totoo na sasabihin ng iba, ay nawi-withdraw lang diyan, maliliit. Hindi. Si Prof. Vincent at yung iba dito, nakaka-withdraw po, no? 500,000, yung iba 1 million. Million nakaka-withdraw po rito kasi may mga nagkakapital po rito o kapitalista na malaki yung kapital nila kasi malaki rin yung gusto nilang markup. So ganun po. May mga strategy po kasi dito. Hindi po basta-basta gusto mo lang kumita, mag-join ka, tapos ganito. So dapat alam mo rin po yung negosyo po. Okay? So ngayon po, meron po tayo ditong question and answer. Okay? So sa question and answer po natin, meron tayong rules. Pag gusto mong magsalita, meron ditong reaction, mag-click ka lang dyan, raise hand. So, ini-encourage ko po kayo na hanggat maaari, mag-raise hand kayo at magsalita. Huwag po mag-message lang sana sa chat box. Kasi po, iba po kasi yung mini-message mo doon sa gusto mong sabihin. Mas malinaw po kasi yung sasabihin mo para masagot po natin. Minsan, yung pagkakabasa natin sa message ay medyo hindi natin naiintindihan o iba yung pagkakaintindi. Okay? So ngayon, sige, habang wala pa, magsha-shoutout muna tayo. Yung mga ano, baka nawala yung mga tanong nyo kanina kasi nalaglag ako, di ba? Hindi ko na mababasa yung kaya message nyo na lang ulit. O kaya mag-raise hand kayo dyan. O yan, may nag-raise hand na si Ma'am Girly. Sige, Ma'am Girly, nag-raise hand ka na po. Sige po, sagutin muna kita bago ako mag-shoutout dito. Sige, Ma'am Girly. Hello po. Ma'am, naka-ano po, naka-unmute kayo. Sige po, please. Okay na po. Yan, okay na po, ma'am. Sige. Okay. Okay. Yung tanong ko lang po, yung tungkol dun sa pricing money, Opo. pag po ba yung na-deliver na yung item, automatic po ba doon sa wallet balance, doon papasok yung yung pera? Opo. Ganito, ma'am. Yung pag-deliver pa, hindi pa yan papasok. Halimbawa, na-deliver siya. Halimbawa lang ngayon, na-deliver siya 22. So, meron po tayong 3 Opo. days after sale. So, 22, 23, 24, 25. 25 papasok na po yung pera nyo doon from pricing money to wallet balance. Ah, yung doon sa wallet balance, pwede bang hindi na withdraw nyo? Kumbaga paiikutin na lang. Pwede Pwede ba po, yun? ma'am. Hindi ko muna withdraw. Sige po, ma'am. Sige, sorry. Opo ma'am, pwede po na hindi nyo muna withdrawin, papaikutin nyo. Pwede po, nasa inyo yun. Discretion nyo po yun. Na po? Pwede yun. Okay. Opo. Sige po, sige po. Okay. Salamat po. Clear na po Welcome ako. ma'am. Okay. So yan. So yung pricing money to wallet balance, kaya sabi natin 15 days delivery, no? Pero time frame lang po yon. Yon time frame. Pero hindi po nangangahulugan na 15 days. So meron po, may mapakikita ko sa inyo, may 14 days, 13 days, 12. Pinakamatagal ko na ngayon is 17 days. Dati may umaabot akong 20 days kasi may mga delay minsan yan. Pero bihira lang yon. Dahil siyempre minsan di-deliver, di ba? Ako na-experience ko yun, di-deliver sa amin, tatawag, wala yung tatanggap, di ba? Aalis yung nagdi-deliver, tapos babalik na lang. So may mga ganun talaga. Kaya nadidelay. Pero bihira lang po 'yon. Mamaya pakikita ko sa inyo yung ano kasi ako rin record ko eh. Kaya yung iba hindi nila nare-record. Kaya minsan yun yung kailan ba babalik yung ano ko? Ayun yung kahalagahan ng tracker. So mamaya pakikita natin yun. Yes. Bataan, yes. Yan. Nag-yes lang. Di ko alam kung ba't nag-yes. Kasi kanina putol yung ano ko kanina, di ba? So yan.
Shoutout kay yan, Sir Bataan Edgardo. Yan, si Sir Bataan, laging nandito yan. Salamat po sa support mo sa ating Zoom. Ha. Nandito lagi yan eh. Yan. Ma'am Victoria Humilde. Opo, Coach. William Sahonya. Yes, Coach. Yan. Yan, shoutout sa iyo, Sir William and Ma'am Victoria. Yan, Geraldo Maranan, shoutout po. Rix Mercado, shout out po. Coach, more power. Yes, salamat ma'am. Yan, Reynalyn, tama. Yan, shout out si Ma'am Reynalyn from, tama ba, from Japan o Israel? Tama ba ako? Sa dami kong apelyos, nakakalimutan ko taga saan na sila. Meron nga ako paulit-ulit na tinatanong. Ma'am, ano po? Ayun pala, taga Jeddah. Paulit-ulit kong tinatanong. Sa dami ko bang kinakausap, naghahalo-halo na. No? Yan, shoutout William sa Honya. Magkano pang limit coach GCash ang laki naman? 8,000 kasi. Mamaya pakita ko sa inyo. Nakalagay doon, limit daw ako 8,000 monthly. 100,000 yung ano ko. Pero hindi ko na rin pinansin. Makikipag ano ka pa ba sa GCash sa halagang ganun. Sabi ko na sa susunod, pinalitan ko na lang yung ano ko. Pinalitan ko na lang yung aking payment setting doon. Ginawa ko na lang yung bangko. Papasok ko na lang sa aking China Bank. Okay, so Ma'am Evangeline. Sige, unahin natin. Ma'am Evangeline Fernandez. Sige po. Ano po kayo? Mag-unmute po kayo kung may tanong. Yung Bibo po, pakirename ma'am. Hindi ko po kasi ano to, i-acknowledge. Bibo nakalagay eh. Pwede po bang pakitype nyo dyan kung ano yung pangalan nyo? Acknowledge ko muna, Ma'am Lisa. Oh, nawala kanina yung si ano nagtatanong. Ba't nawala? Ako po. Ma'am Evangeline, na po. Ano po yung tanong niyo po? Evening po. Sir, paano po yung mga items, halimbawa maraming return? Paano po Yung pending o overdues. Tapos return, hindi kinuha yung mga hindi in-accept ng Ng ano po? ng bumili. Hindi pa, wala pong ganun. Ang Wala ano pa po. diyan, bayad na po ng customer. Kaya nga yan po yung ginawa ni Sitaw eh. Yung pinapasa po nila sa atin, bayad na. So, hindi na natin problema yon kung ibabalik. Pero no return, no exchange na po tayo. Wala nang balik diyan. Once na binayaran na po ng customer, si Sitaw na po nakikipag-usap diyan. Kaya po ginawa yan ni Sitaw para safety rin sa atin, safety din sa company, ganun din sa customer. Ibig sabihin, sigurado ka, yung aabonohan mo, babalik sa'yo. Kasi bayad na yon. Kaya nga hindi tayo binibigyan ni Sitaw ng COD eh. Kasi may COD si Sitaw, cash on delivery. Siya kumukuha nun. Pero sa atin hindi niya binibigay yon. Pinifilter niya yan, binibigay niya lang sa atin yung mga bayad na. Kasi nga for safety natin, na sigurado tayo na pag inabonohan mo yan, babalik sa yung pera mo kasama yung tubo. Yan po Ma'am Evangeline. Wala po, wag na po natin intindihin kung may problema o ibabalik. Hindi na natin ano 'yon. Si Sitaw na bahala po ron. Inalis na si Sitaw 'yon. Ganun po. Kaya safe po yung ano natin, safe yung pera natin, wala na tayong intindihin diyan. Basta i-process lang natin o i-pick up lang natin yung order ng customer. Yun lang po. Okay, ma'am? Yes po. Yan, salamat, Ma'am Evelyn. Yan, Ma'am Lisa, Jacob. Good evening, Coach. Yes, good At evening. tatanong ko lang po, Coach, wala po bang problema kung same bank account ang gagamitin ng dalawa ang store, sir. Dalawang store, but different name. Different name ang email, different name ang store. Pero when it comes to sa bank account, iisa lang po Ah, ang bank account name nila. Okay. So ganito po paliwanag po diyan. Kung halimbawang dalawang bank account, kung meron pang ibang bank account, palitan. Pero kung wala na, halimbawa, ito yung advice, no? Kung halimbawang wala na, wag lang magsasabay mag-withdraw. Okay. Kasi Kasi sir, pag sa affiliate ah, ko po yan sir, na nasa Qatar. Ang affiliate niya po is foreigner. Dalawa yon. mm, Ngayon, uuwi siya ng Pilipinas for good na, pero payag yung foreigner na hawakan niya yung mga account nilang, yung dalawang account na yun na magkaiba ang store name, pero isang bank account name lang, dun po sa Pilipinas. opo. Ang ano lang doon, wag lang niyang pagsasabay mag-withdraw. Kunyari, nag-withdraw siya sa account niya, palipasin niya ng isang Yes. araw bago siya mag-withdraw doon sa. Pag nakuha niya Dun na sa isa naman. pag nakuha Opo. niya na yung, kunyari, nag-withdraw siya, pumasok na sa kanya, saka siya mag-withdraw dun sa isa. Huwag niyang pagsasabayan kasi malilito Okay po. yung nag, ano, nag,
yung nagta-transfer. Kasi ang ano nila, nabayaran ko na to, ba't meron na naman? So parang gano'n. Okay. So baka magkaroon ng conflict. Kaya kung magwi-withdraw, kung wala ang iba talagang kung may iba sanang account, gamitin na rin para walang maging problema. Ngayon kung halimbawang wala naman, ayun yung advice na pag nag-withdraw, hintayin na munang pumasok bago uli mag-withdraw yung isa. Hindi Okay, wag sir. magsasabay. Sabihin ko na lang, Wag magsasabay. wag lang sasabayin. Oo, Opo, wag kailangan pagsasabayin. may Oo. pagitan na isang araw. Opo, may Okay, pagitan. sir. Isa, dalawa, ganun. Okay po. Basta may pagitan. Hindi lang isang araw, basta na-receive niya na. Kunyari, na-receive niya na yung pera niya. O di saka siya mag-withdraw para wala ng conflict doon. Okay po. Thank you. Welcome po, ma'am. Okay, Ma'am Sel. Sige po, acknowledge na kayo, Ma'am Sel. Yes, ma'am. Hello, Ma'am Sel. Nawala si Ma'am Sel. Ma'am Sel, nawala ka? Kapit lang. Huwag kang bibitaw. Yan. Si ano na lang, June. June, ano ba to? Babae? Sige, June. Joon. June. John. Yes, ma'am. Hello, sir. Good evening Sir po. pala, sir. Sir, sorry. Okay. Sige po, ano pong tanong, sir? Sir, may tanong ko lang po. Pag example po, nag-add tayo ng mga products sa sir, nag-add tayo ng mga products. Tapos minsan kasi nahihilo ka na kung na-add ko na ba ito o hindi pa. Kasi example ako ngayon, bago pa sir, namimili ako ng tag 200 plus lang, tag 300, ganun. Sir, Tapos mamaya, po, ituturo natin, sir. Kasi yung pagpili mo ng product, kaya ka nahihilo, hindi mo pinipilter. Pumipili ka siguro doon sa labas. Halo-halo yun eh. Meron pong, yung sir, may technique po dyan. Paano po? sige po. Kasi yung sa akin ang ginawa ko, pinifilter ko sa 7% lang siya. Tama yun. Tama, oo. Opo. Okay. Tapos parang naubos ko na yung nandun sa 77%. Bakit Pero maubos mo, naman, sir? Ilan ba pinili mong orders? Ilan bang product pinili sample, mo? mga sample lang, yun lang ang lumalabas sa akin, sir. Mga dalawang, di ba, may isang page, may dalawang page, ganun. Hanggang Opo. ganun lang siya, sir. May Kaya nga po. 200. Doon sa isang page, ang dami na po nun eh. Tapos sa pangalawa, 10 Opo, lang naman pipiliin nyo. Sobra-sobra pa nga yun. Opo, ilang araw siya, sir. Siyempre, nauubos din yun siya, mga 3 Hindi pages. hindi hindi ganun, hindi ganun, sir. Pag pumili ka Ano ng pala, sir? product, hindi mo pinapalitan araw-araw yun. Nag-add lang po. Nag-add lang po. Oo, kung mag-a-add ka ng 10, hindi ibig sabihin nun mag-a-add ka naman sa susunod. Hindi na yun. Kung magpapalit ka Hmm. ng products, kunyari magpapalit ka ng 8%, dun mo lang. Pero yung nag-add ka ngayon ng 10, tapos bukas mag-a-add ka ulit, tapos aalisin mo. Hindi po ganun yun. Sino po sa kaninong referral to Okay po. ginamit nyo, sir? Walang nag-guide sa'yo? Yung pong kaibigan ko dito na tinatanong ko pa nga, sino ba talaga ang apply namin? Tapos hindi pa na ano po. So sabi Hindi. ko, mag-join muna ako ng ganitong community. Oh, Pero sir, hindi. ganito po. Opo. Example po. Ngayong kahapon, nag-add ako ng 10 doon sa 7%. Okay. Tapos next day naman, ah yung second page naman, inuubos ko yung 10. Hindi Tapos the ganun. third day naman, inuubos ko yung 10. Paano po yun, sir? Tama Sir, po ba yun? mali po, sir. Hindi po ganun. Di ilang products na meron ka. Pag nagpasukan yan, matatambakan ka, mahihirapan ka po. Ubus yung pera mo diyan. Ibig sabihin, Ganun po. babalik naman sa iyo. Ibig sabihin kung ubus yung pera mo diyan, yung pondo mo hindi aabot yan ng 1 buwan o ng 15 days. Oh, Baka ilang araw lang yan, ubus yan. Tapos wala ka ng pang-process. ganun po. Mali po Ay, yun. ay, Mali ay. yung diskarte po. Hindi po ganun. Ituturo ko sa iyo Ay, mamaya. thank you, sir. Sige, sir. I-message mo ako, sir. Ito yung FB ko, sulat mo. Message mo ako, ituturuan kita dyan. Mali po yun. Habang nagsisimula ka pa lang kasi para mahabol Thank natin you, yan. sir. Mali po. Sayang yung sayang yung, hindi naman sayang kasi babalik naman sa'yo. Kaso lang, mauubusan ka na ng pondo yon, hindi mo matatapos yung Opo, 15 days. Tapos tama po, tama po. hindi ka pa makakapasa ng evaluation. Magkano ba yung kinapitan mo, sir? Ngayon, nasa 9,000 na siya, sir. Ano pa lang ako, mga 3 days pa. Biro mo 3 days, Sobrang dami, 9,000. sir, no? 3 days, 9,000 na. Patay.
Yung 3 days na yung 9,000 mo na yun, pinapaabot ko nga hanggang 15 days yan eh. Ganun po, ganun po. Ay, naku. Salamat talaga, sir. Malaking tulong to. O sige, Thank you, message sir. mo ako Thank sir. you. Ayan, isulat mo yung ano ko dyan. No? Yan, Jimmy Adilli Gonzalez. Apo, nandito po. Tapos Apo, message mo thank ako you po. mamaya. Ituturo ko sa iyo yung gagawin mo para mag-ano tayo, share screen. I-delete mo lahat yung ano, tapos tuturo ko sa iyo yung mga dapat mo lang piliin. Okay sir? Para matulungan Sige, kita. sir. Salamat talaga. Salamat. God Oo, bless po. baka matambakan ka niyan, pambihira. Ano ka niyan, baka ma-stress ka niyan, sarado mo pa yung store mo. Pero kikita Oo ka nga po, naman sir. ano lang, maiinip ka kasi yung balik niya 10 to 2 weeks pa yun eh bago mo uli mag-aano Oo yan. nga po. Oh, ganun lang Sir, sir. Ha? salamat talaga, sir. Walang problema, God no bless po. problem sir. Yes, God bless din, walang problema sir. Ma'am Sel, sige po Ma'am Sel, tawa ka ng tawa diyan, Ma'am Sel eh. Sige ma'am, mute ka na ma'am. Ano yung tanong mo? Sige Ma'am Sel, may ano ka na nag-raisan ka kanina eh. May tanong ka ba? Si Ma'am Sel. Ma'am, di naririnig, hindi ka naka-unmute. Please unmute po. I-click mo lang yung unmute. Wala ata. Okay, sige, ayan, ayan. Sige, Ma'am Sel o Ma'am Eden pala. Kasi Ma'am Sel Ay, kanina. Kayo po ba hindi po may sir, tanong? Kayo po ba may tanong? hindi po, wala. Hindi po. Wala po Sorry, sir, sorry. wala. Akala ko kayo may tanong. Si Ma'am Sel, may kanina may Sel na nag-raisan eh. Sorry, hindi ko kagad na ano. Di bale, wala pa naman na ano muna dito tayo dito sa ating chat box. Sir, paano po order ng products on my own shop? Ma'am Lady Lou, di ba nagtanong ka na sa akin nun? Nag-message ka ba sa akin, Ma'am Lady Lou? Nandiyan ka ba, Ma'am Lady Lou? Yes, Ma'am Jing. Sige, Jing. Acknowledge. Sir, good evening po. Good evening po. Sir, ano ko lang, itanong ko lang kasi di ba may ano po kasi yung sa tracker, tawag tracker po ba yun? Oh, Excel tracker. Pagtitinan ko po kasi doon sa dashboard ko, sa total collection niya, hindi po nagtatali yung sa tracker na earnings niya. Tracker na yun. Ano kaya yan? For example, ano po siya bibilangin ko yung orders, for example, 80 orders. Dun sa tracker, 80 din naman nakalagay. Pero pag titingnan ko yun sa total collection, iba po yung lumalabas. Hindi siya magtutugma talaga doon. Baka kasi merong kang hindi na ire-record. Baka meron kang hindi na re-record. Kasi nangyari sa akin yan, may kukulang. Pero meron lang akong hindi na re-record. I-check nyo sige. po. I-double check ko po. Double check ko po ulit ko. Double check mo. Opo, message mo lang sa akin ha. Ano po problem? Opo, sige po, sige po. Sige. Thank you. Welcome po. Yan, Roy Impas. Anong Impas? Emeline Lagot. Anong Lagot? Evangeline Fernandez. Unmute nyo po sa gilid ng Zoom screen. Kanina. Sir, paano ang technique sa paggamit ng vacation mode? Ayan na, sabi na, technique sa paggamit ng vacation mode. Ma'am Emeline, sige po. Tanong, Ma'am Emeline. Hi sir, Yes. good evening po. Yes, good evening ma'am. Sige po. Kasi po hindi po niyo ako affiliate sir kasi nag-join lang po ako dito sa Zoom niyo kasi yung nag-invite po kasi sa akin is nagtampo po kasi siya dahil nung nag-register po ako sigurado naman po kaming dalawa kasi denied niya po ako nung nag-register na nalagay ko po yung referral code niya sa account ko po. Kaya lang po nung na-verified na po yung account ko, wala po ako doon sa ano niya, sa affiliate niya. Ano po kayang nangyari doon? Ay, hindi mo nalagay yung referral code niya. Kasi kung nalagay mo referral code niya, dapat nandun siya sa affiliates niya. Nandun ka sa affiliates niya. So ang gagawin mo na lang doon is mag-register ka uli ng bago. Gawa ka ng panibagong email. Tapos yung nagawa mo na yun, i-close mo na lang. Apply mo Kasi siya ng denied niya closure. po ako nun sir Ha? Ay coach, tapos andun po kasi siya nung gumawa ng account tapos dinaguide niya ako. Siguro nga po coach no, hindi po siguro na ano yun. Hindi nalagay yung referral kasi kung
Kung nalagay kasi yung referral code nun, ano yun, baka linagay nyo yung code sa verify code, hindi sa referral code. Kasi yung iba mali, nilalagay, ginagawa, imbis na verify code, doon linagay yung doon linagay yung referral code. Hindi talaga ano yun. Pero tatanggapin ng system na mag-okay siya. Pero yun, hindi papasok yung referral code. Baka ganun yung nangyari, hindi nyo lang napansin. Okay. So Ayun kung tuloy. ang gagawin mo lang po doon, ma'am, register ka na lang uli sa kanya. Gawa ka na lang panibagong email. Sabi mo, friend, huwag ka na magtampo, register na lang uli ako. O gawa ka na lang bagong email. Tapos, yun po, yun na lang yung gawin mo. Make sure lang, Wala. ibigay mo na yung referral code niya. Hindi na po, coach, kasi wala na siya, hindi na niya ako sa gawa na lang po ako ng bago. Ganun, gawa ka na Wala lang na siyang bago. paki sa akin, coach. Wala nang paki sa'yo. So, kanino referral code Oo. gusto mong gamitin? Na lang, gawa na lang ako ng bago, coach. Siguro mga next month. Message po ako sa'yo, sir. Ay, coach. Sige. Pwede ka naman gumawa na ng ngayon. Kahit di next month, pwede ka naman mag-register na. Kung next month ka magsisimula, okay lang yun. Basta hindi lang muna tayo pipili ng product. Ang mahalaga, naka-register ka na. Huwag mo lang kalimutan yung password mo. Para pag halimbawa, ready ka na, para at least ma-attend ka rito, may contact na Yes, ako coach. sa'yo. Kung ano yung tanong mo bago ka magsimula, masasagot na natin. Para magsimula ka man, at least confident ka na doon sa gagawin mo. Kaya nga. Dahil tapos naka-register ka na para makita mo na rin yung dashboard mo. Tapos makita natin na Yes, coach. ako na yung mentor mo, ako yung mag-aano sa iyo. Baka magtampo yan, siguradong wala na kayong connection, baka magalit naman sa akin, sabihin na Wala tayo ha. Ayoko naman ng ganun ha. O sige po, wala pong problema Yes, coach. kung ikaw mismo may po niyan. So message mo lang ako ngayon, ma'am. May alam Yes niyo po ba yung Facebook ko? Yes po, naka-record na po. Ganun po. Sige, message mo po ako. Then, ayan, invite mo ako, message mo ako. Then, tulungan kita. Pwede ka na mag-register. Tapos, kung kailan ka magsisimula, okay lang yun. Basta wag ka munang pipili ng Para at least nakikita mo na yung store mo. Tapos, ating ka lang dito lagi sa Zoom. Para pag may mga question ka, para pag nagsimula ka, at least may idea ka na. Alam mo na. Tapos, nakikita mo na rin yung sinasabi. Para pag nuturo tayo dito, pwede mong open yun. So, tingnan mo doon, ito pala yung sinasabi ni Coach. Para maintindihan mo na. Okay, ma'am? Thank you po. Thank you rin, ma'am. No problem. Salamat sa pagtitiwala mo. God bless. Okay po. Yan, meron pa po ba? Yun, yung tulad nung ganun, si ma'am, wala na daw siya. Siya naman nagsabi sa akin, di ba? So, hindi tayo dito nang aagaw ng Ayaw natin ng ganun. Gusto natin dito makatulong, hindi makaperwisyo. Yan, salamat, Ma'am Emeline. Gag-guide kita, wag ka mag-alala. Okay, wala na. O sige, kung wala na, ipakita uli natin yung habang nag-aantay kayo yan. Baka mainip kayo eh. Sandali Yan lang natin yung ating share lang natin. Sandali, hindi ako makapag-share. Naka-record. Sandali. Record pala to. Dali lang po para makita nyo yung dashboard ko tsaka yung sa tracker natin. Ay. Yan. Ay, sige, may tanong pa pala. Ma'am Kate. Sige, Ma'am Kate. Acknowledge ka na. Ma'am Kate? Hello po, Coach. Good evening. Yes, ma'am. Hello po, ma'am. Kumusta po? Thank you po sa pagpapasok sa webinar niyo. Okay naman. Coach, magtatanong ako kasi newbie din ako. Nag-add newbie, bago kaka-start ko lang. Opo. Kaya lang, kulang po ako sa knowledge nung nag-start. Okay na, sige. Pumili po ako ng mga products. Meron po akong
merong 7%, may 8%, and may 12%. Kaso hindi ko yung na-expect na kahit na isa lang pala yung malaki kong, like for example, 3,000 yung isa kong products, marami pa na yung order nun. So ngayon po, dahil hindi ko pa alam yung gagawin ko, may mga pumasok, ay dinilit ko yung product na yun. Ang nangyari, meron pala ako na-process na nandoon yung ganun na product. Pero Okay. na-ano ko na po, na-process ko na po. Kuya, just put Ngayon, Sandali. Sige po. hello? Sige po, ma'am. Wag mo na Okay. kayo mag-unmute, ha? Okay. Tapos ang nangyari, Sige gusto po. ko po sana palitan yung product ko ng mga maliliit na lang na amount kasi po ay hindi ko nga alam na gano'n pala kabilis yung pasok nung orders. Ano po ba yung gagawin ko? I-delete ko po ba yung mga products na na-post ko? Ganito, pipili ka muna ng 10 products na 7% bago ka mag-delete. Kasi minimum 10%, minimum 10 products. Hindi ka makakapag-delete pag wala kang more than 10 products. So gagawin mo, pipili ka muna ng 10 products bago mo i-delete yung mga dati, yung more than 10 na yon. So ialis mo na yung malalaki. Ma'am, di ka ba na-assist nung yung nag-invite sa'yo, yung ginamitan mo na referral code? Ang pinoward mo sa akin ay mga YouTube videos lang. Kaya sinundan ko lang din yung YouTube videos. Balik. Ayun yung sinasabi natin di ba? Pag ganyan nagkamali po kayo. Kasi kahit na may YouTube yan, may tutorial, di ba? Iba pa rin kasi yung i-guide Pero anyway, hindi na. Sige ma'am, message mo ako, i-type mo yung tuturuan kita para ma-delete mo yung mga ha. Turuan na lang kita kung paano yung gagawin. Maapektuhan po ba yung mga na-post, yung mga na-process ko na payments? Hindi po. Maapektuhan po ba kapag hindi, kung na-process mo na po yun, ma'am, hindi na maapektuhan yan. Okay na po yan. Hindi po maapektuhan kasi naka-record na yun as Opo, kahit na-delete mo yun, na mo naman yan na-process na. Ha? Paano po yung mga hindi pa po napaprocess? Paano po yung mga hindi pa napaprocess? Wala po. Kung hindi pa napaprocess, nasa sa iyo yan. Kung kaya nyo pong i-process yun, di process nyo po. Kung hindi nyo kayang i-process, huwag nyo i-process. Kaya ang gagawin po natin ngayon, pag nag-message kayo sa akin, tuturo ko sa inyo, pipili muna tayo ng 7%, ituturo ko sa inyo paano gagawin. Then, ituturo ko sa iyo kung ano yung mga i-delete mo para ititira mo lang yun. Then, wag mo nang i-process yung hindi mo kayang i-process. Ang ipaprocess mo lang yung mga bagong darating ngayon na maliliit yung prices. Kasi po hindi ko na po kaya yung orders, nag-vacation mode na po ako. Di mo talaga makakaya yun, yung ganun kalaki kasi 8%, 12%. Tapos magkano yung budget mo? Magkano yung capital mo? 15,000. Kakapusin yan. No? Yun nga. Ilan na yung process mo? Magkano na nabawas sa 15 mo? Ubus na po. Ubus na, yun. Yun lang. Wala ka ng pang-process. Pero sige, di bale. Ihabulin message ka lang. Product lang naman sana yun. Isang product lang naman sana. Pero hindi ko alam na ganun pala kabilis. Opo. Di bale, ma'am. Okay lang. Okay lang yun. Magkamali ka at least nalaman mo. No? So sige, message mo ako. Sulat mo na lang yung FB ko dyan, Jimmy Adelio Gonzalez. Message mo ako, turuan kita ha. Tulungan kita mamaya. Thank you po. No, basta sulat mo, message mo lang ako, ma'am. Sabihin mo lang, paalala mo ikaw yung date para may maano ko. Kasi maraming nagme-message, iba yung pangalan nyo rito, iba yung nasa Facebook, di ba? Sabihin nyo lang sa akin na ako yung nagtanong ng ganito para alam ko. Okay? Salamat po. Welcome, ma'am. Sige lang po. Sige, tutulungan kita, ma'am. Kahit di kita affiliate, walang problema po dyan. I-assist kita. Hello po, sir. Yung mga orders po ng January 31, pwede po bang hindi na i-process na February 1? Lalo po kung marami pa pong orders at tambak na po ng January. Ganito po yan. Bibo kasi Bibo nakalagay sa iyo. Ganito po yan. Bali kung halimbawa lumagpas na ng January 31, hindi pa lumalagpas yung 31 tinatanong mo na agad. Hindi bale. Pag lumagpas yung January 31 tapos February na, kung meron kang meron kang pera, no, meron kang
sabi natin extra money, na kaya mong i-process yung pending orders nung nakaraan, pwede yun, okay yun. Pero kung wala na, i-focus mo na lang yung processing mo dito sa sa February 1. So lahat ng papasok ng February. Okay? So halimbawa parang first in first tama ba, first in first out. So pag halimbawa may pumasok sa iyo tapos na-pick up mo lang doon dalawa, may naiwan na 3. Tapos kinabukasan, balikan mo uli yung February 1 hanggang maubos mo yung doon. Ngayon kung wala namang mabababa na yon, saka ka pumunta doon sa February 2. Para yung pendings mo hindi kasi ganito mangyayari yan 10 days before, di ba? Kung iiwan mo nang iiwan yung nasa huli, kasi yung 31, wala na yun Wala nang bearing yun. So gawin mo na lang itong nasa February 1 hanggang Pero kung may pending ka ng A1, balikan mo yon yung February 1 bago ka i-proceed yung 2. Para na sa ganun, yung overdue niya, kung makakaya mo ma-pick up mo lahat yung February 1, tapos bago ka lumipat ng 2. So ganun po yung gawin nyo. Okay, pero kung halimbawa may budget ka, hindi ko kasi alam kung kasi kami nagbabudget kasi kami, may budgeting kami yung sa affiliates ko, kaya alam ko kung paano dinidiskartehan Yung sa inyo hindi ko po kasi alam, kaya hindi ko maano kung may strategy yung ginagawa nyo. Okay, so para mas maintindihan nyo ma'am at makausap ko kayo ng maayos, message nyo po ako. Yan yung Bibo. Hindi ko alam kung ma'am o sir yan. Yung Bibo. No? Message nyo lang po ako para sabihin nyo lang na ikaw yung nagtanong dito para na masagot po natin. Sir, may na-watch ako kay Professor, sabi just 135K capital, pwede daw kumita ng million in 1 year. May strategy po. Yes po, may strategy naman po lahat. Hindi lang 135, kahit 50,000 kikita ng million yan. Siyempre, hindi yung sinasabi na yun ni Prof, may strategy yun, tsaka hindi ganun kabilis yun. Okay, may strategy yun kasi nagsisingit po tayo doon ng mga 12%, 10%. So kaya po mabilis umikot pag mga ganyang kalaki yung kapital. So may strategy rin po yun. So tuturo po natin yan. Kasi kailangan malaman muna namin kung ano yung malaman muna natin kung ano yung budget mo. Kung magsisimula ka na, hindi ko alam kung nagsisimula ka na ba o paano ginagawa mo. Kung hindi ka pa nagsisimula, message nyo po ako, ituturo ko po sa inyo. Para nang sa ganun, mabudget natin ng tama yung pera mo at maibigay ko sa yung tamang strategy. Kasi hindi ko pwedeng sabihin ko ganito maging strategy mo nang hindi ko pa alam kung ano yung Diba? Kunyari, yung strategy ko, iba kasi depende yan sa kapital mo. So, sa bawat isa rito, nakadepende ako sa kapital, tapos doon ako gagawa ng strategy para sa kanya. Okay? So, hindi ko pwedeng apply sa iyo yung strategy ng isa kasi nakadepende sa budget mo tsaka doon sa gagawin natin at kung kailan ka nagsimula. So, ganun po yun Na doon tayo Hindi po tayo yung iba na mag-a-advise sa'yo dahil nakita nilang malaki. Sige sir, ganito, piliin mo 10%, 12%. Hindi po tayo ganun. Kahit malaki yung mo, tuturo ko pa rin sa iyo yung tama. Ituturo ko pa rin sa iyo yung maliit kung paano palalakihin, ganito. Para maging Kasi yung iba, ewan ko lang, mahirap magsalita. Basta ganun lang tayo. Kahit malaki yung dinalagay mo, i-advise kita kung paano mong gagawin para mapalaki yan. Kasi kahit yung 135 mo, pag nagkamali ka ng strategy dyan, magtataka ka, yung 20,000 nakakapasa ng evaluation, yung 135 hindi. Kasi may maling strategy po. Okay, Sir Calvin? Yan, message mo lang ako, Sir Calvin, kung para maituro ko sa yung sinasabi ko. Okay? Ask ko lang po, bakit po kailangan mangapital o maglabas ng pera ang pagkakaintindi ko kasi sa pag-affiliates ay mag-aantay lang ng porsyento na ibebenta kasi pinag-aralan ko pa lang po ang flow nito. Yes, Ma'am Jean. Yung affiliates po, kasi nakapokus kayo doon sa affiliates Yung affiliates marketing po, ayan po yung affiliates program. So, commission niya binibigay yan ni Sitaw. So, bakit ka maglalabas? Kasi negosyo po ito, hindi po networking. Okay? Hindi po dito basta-basta mag-affiliates ka. Kailangan po alam mo at kailangan may store ka rin. Kailangan mag-open ka ng store kasi negosyo po ito. So kailangan mo mga kapital kasi ikaw magpa-process ng order ng mga
magpa-process ng mga order ng mga customer na bibili sa store mo. So yung kapital na gagamitin mo yon is iaabono mo yon doon sa in-order ng customer at si Sitaw bahala mag-deliver niyan. Dropshipping company po ito. So yung affiliates po, kung sino man yung nagturo po sa iyan, mali po yung pagkakaintindi niyo po. Opo, so ito po is Sitaw is a dropshipping company. Sitaw is a e-commerce platform na may concept po ng dropshipping. Okay? Yung affiliates program, ayan po ay another source of income na ibinigay ni Sitaw doon sa mga tao na makapagdadala na sa kanya ng seller. At kapag nakapagdala ka ng seller sa kanya, si Sitaw naman bibigyan ka ng komisyon doon sa mga products o mga order ng customer doon sa affiliates mo. Kaya bibigyan ka ni Sitaw. Hindi yan kukunin sa affiliates. Okay, ma'am, tama po ba? O pwede kang mag-unmute para mas maintindihan ko yung tanong mo. Ma'am Jean, baka nandyan ka pa. Pwede kang mag-unmute, Ma'am Jean. Hello po. Sige po, huwag kayong matakot, huwag kayong magtanong. Kaya po tayo naririto para masagot natin. Ma'am Jean, ayan, unmute kita. Ikaw ba yan? Yan, Jean. Ask to unmute. Ma'am Jean. Ayaw nyo naman magsalita. Hindi ko alam kung tama ba yung sinabi ko sa inyo. Oh, sige, ayaw nyo, di wag. Nangyari yan sa akin, Sis Kate, na-delete ko intentionally yung product with pending orders. Advice ni Prof. Vincent, wag na i-process yung may delete product na as din ako ng account specialist. Hindi naman daw maka-effect sa store. At yes, hindi naman makaka-effect sa store yan kahit ma-delete mo. Kasi yung pag pre-process mo yan, may record po yan na pre-process mo. Kaya hindi makaka-epekto po yan. Ano po ba ang basis ng monthly January 1 to 31 or date ng pag-join? Sige, Ma'am Kate, ano po yung pagkakatanong nyo dito? Pwede po ba kayong Ma'am Jessica, sige po, unmute. Ma'am Kate, kung may tanong ka pa, pwede kang mag-unmute mamaya. Ito yung sa tanong mo rito para malinaw. Ma'am Jessica, sige po. Ano po yun? Hello. Good evening, everyone. Good afternoon. Hi. Sir, may tanong lang kasi ako about yung 3 accounts ba? Okay. Paano yun? Bali hindi natin ina-allow yung multiple accounts Ang allow lang kunyari sa pangalan mo pa rin hindi pwede. So pwede mong i-register sa anak mo, sa asawa mo. Yun pwede. 3 accounts yun. Ibang email. Okay. Hindi pala yun. Kasi sir, excuse me. Kasi yung nakita ko kay Professor ba? Kasi di ba ito yon si Prof. Tapos may dalawa sa kanya din. So ano po yun? Yun nga po yung pinag-usapan namin sa partnership. Tinanong na po yun. Kaya ikino-correct na po natin na hindi po pwede. Kasi pag ano yan, tulad yan, may mga i-email po kayo ng Sitaw na violation po for multiple accounts. Using multiple accounts. Okay. Ayun yung mga dyan. So i-delete din yan ng Sitaw. Kaya mas maganda, ibang pangalan na po yung gamitin nyo. Hindi kasi nakita ko kasi kay Sir Vince Kasi yung kay Professor Vince. Nung una po kasi hindi naging malinaw yon, may mga ganong gumawa. Pero nung nag-meeting kami, inayos na nila. Tapos naglabas na po sila ng panibagong policy na kung saan wala nang gagamit ng same name. No, maliban na lang kung sinarado mo yung store mo tapos nag-register ka uli, ibang email, same name, walang problema yon. Kasi isang store mo wala na yon Diba? Pero yung gumag-active ka tapos active din yung ilalagay mo, so hindi ina-allow yun. Okay. Okay, maliwanag sir, so wala na pala. Opo. Pwede ibang pangalan, ma'am. Gamitin mo yung sa anak mo, yung sa asawa mo, pwede naman yun. Okay. Bali ako lang ako Ikaw lang mag-manage. Kagaya sa asawa ko, kung nagmamanage yun sa misis ko, pero sa kanya nakapangalan. Ganun na, pwede naman po yun. Walang problema. Okay. Okay. Kasi about din sir pag gano'n, no, siyempre dapat, ang husband ko may naman siya, no, may bangko naman siya doon sa Pinas. Apo. So dapat bangko niya talaga ang gamitin. Apo, hindi Kung naman. about for withdrawal. Pwede naman yung bangko ng nanay niya, ng tatay niya.
Kaso lang, wag lang, kung yung ginamit mo na yung bank account mo, wag mo nang gamitin sa kanya. Kung may bank account siya, di bank account na lang niya gamitin. Kung wala naman, di, kung may bank account yung nanay niya, tatay niya, pwede namang gamitin yun. Para Okay. sa withdrawal. Okay. Okay lang yun. Okay. Maliwanag, sir. Okay. Ayun, thank you, ma'am. Salamat. Ma'am Kate, okay lang ba? As to unmute ka uli? Kasi may tanong ka rito sa iba to. Yung Yes po. ano pong tanong to, ma'am? Ano Ibig lang? ko po sabihin, sabi niyo po kasi ay merong monthly evaluation. Okay. Yan po ba ay from January 1 to 31? Or Hindi yung po. naka-base sa pag-join? Or kung kailan nag-process ng project? Ano po ba yung basis? Hindi po. Ang ano po kasi niyan, hindi po monthly, kundi twice a month. So 1 to 15, then 16 to 31. O 30 kung 30 lang. Basta end of the month. No? 16 hanggang end of the month. Tapos parang quincenas katapusan sa madalit sabi. Sorry. Opo. So ano po yan? So sa month po talaga. So like for example, January 1 to 15. Hindi po. Kung ilan po yung na-process? Or ano po? Paano Ganito po ba? po. Pag depende yan, basta pumasok ka nang hindi pa tapos yung evaluation, pasok ka sa evaluation. Ibig sabihin, kasama ka doon. Kunyari, nag-join ka ng, halimbawa, nag-join ka ng 13 o 14, hindi, 15 yung evaluation. So, kasama ka pa rin doon. Tapos, nakapag-process ka, halimbawa, may pumasok sa'yo na, nung nag-join ka ng 14, may pumasok na sa'yo ng product na isa. So, pinick up mo, di 100% ka, tapos nag-15, ginamit mo yung vacation mo. Hindi ginamit mo yung vacation mo na 1 day. So, wala nang papasok sa'yo doon. Hanggang 15, di pasado ka 100%. Okay. Nakabase siya sa product na ipaprocess mo. O doon sa order ng customer, hindi pala product. Sa order ng customer na ipaprocess mo. Halimbawa, may pumasok sa yung dalawa. Pre-process mo, di 100% yan. Tapos mamaya may pumasok na naman dalawa. So tingnan mo yung processing rate mo, bababa yan, magiging 50%. Kasi 4 yung dumating na orders, pinikap mo yung dalawa, may naiwan pang dalawa. Pag pinikap mo yon, magiging 100%. So nakabase siya doon sa bilang ng orders, hindi doon sa laki. No, yung iba akala nila pag malaking pinikap nila, mas mataas yung processing rate. Hindi. Sa quantity po yan. Okay? Sa quantity, hindi doon sa dami nung sa laki nung ng binayaran ng customer. Okay? Ganun po. Meron Thank you po. O yan, si Ma'am Bea. Ma'am Bea. Ma'am Bea. Hello? Hello po, ma'am. Yes po, ma'am. Good evening. Opo. Natanong po kung pwede po ulit akong mag-recharge po using GCash. Kasi nakapag-charge po ako dati ng 50K. Sabi po ni Prof, baka po mag-exceed po ako sa limit ko. Hindi po. Magkano po ba yung limit nyo? Hindi ko po alam. Saan po ba nakikita yan? Sa GCash? Doon po sa sa may profile nyo, makikita nyo yung limit kung magkano. Opo. Ibig sabihin, pag nag-send ka naman, halimbawa 50K. Pag nag-send ka, hindi naman siya mag-send pag limit ka na. Pag na-send siya, ibig sabihin, hindi pa limit. Pag halimbawa, 50K, mag-send ka. Kasi 50K ang minimum sa GCash. Diba? Everyday yon. So, everyday. Nakala ko po everyday per yun. month. Opo, kinabukasan, pwede ka uling magano. Sasabihin naman doon, kapag itong buwan na to, limit ka na. Hindi mo naman maipapadala yon pag limit ka na. Oh, yun, subukan mo lang. Pag pumasok, ibig sabihin, hindi pa limit yun. Pwede pa po. Opo. And second question po is, nag-open po kasi ako ng another store po using my husband's name po. Opo. Pwede pong gamitin po yung GCash ko po pag nag-recharge po sa niya, sa wallet niya. Yes, ma'am. Kahit GCash mo pwedeng gamitin. Kahit hindi niya po pangalan. Kahit hindi niya pangalan pwede. Walang problema. Kasi meron naman may remit number po, di ba? May remit number. Basta yung ilalagay mo doon yung remit number niya tsaka yung pangalan niya sa sitaw. Okay? Kung kanina mo i-recharge yung pangalan niya sa sitaw tsaka yung ano yung remit number na nandun. Ayun ang isesend niya para hindi ma-refuse. Yung offline charge po, ilang araw po yun? Depende, ma'am. Pag office hour, papasok agad yan. Halimbawa, nag-offline recharge ka sa BDO na office hour, papasok agad yan. Parang real time din. Pero halimbawa, nasubukan ko kasi
nag-recharge ako ng mga 6 o 7 na, hindi na office hour, wala nang bangko nun, kinabukasan na pumasok. Okay Ganon. po. Kaya kung magre-recharge ka sa offline, dapat office hour, yung may bangko. Maaga po. Opo. Okay. Yun lang po. Thank Pero you very much. yung sa GCash, anytime yan, walang problema kahit madaling araw pa yan. Real time papasok yan. Opo. Thank you very much po. Welcome po, ma'am. Okay. Ayan, Ma'am Jessica Niday, may tanong ka po ulit? Ma'am Jessica? O Ay, kanina? sorry sir, wala. Okay. Nataas lang. Okay. Sige, baba na natin. Baka mangawit. Okay. Meron pa ba? Okay na to. Magkano po minimum capital? Ma'am Wenkyu, wala pong minimum, walang maximum capital. Kung tatanungin mo ko, pwede ba 1,000? Pwede. Pwede ba 2,000? Pwede. Pero may strategy po, no? Pwede po yan simulan pero hindi natin masasabi na maipapasa ko ba yung 1,000 sa evaluation? Hindi. Pero kung sasabihin mo kung pwede ka magsimula ng 1,000, pwede. Kung yan lang yung sisimulan mo pero kung ano ba 1,000 ngayon tapos magdadagdag ka unti-unti, pwede 'yon. 'Di ba? Pero kung sasabihin mo lang 1,000 lang yung budget ko for the whole month, pwede 'yan. Tapos kapag na-process mo na yung order, mag-antay ka na lang after 10 to 15 days, mabalik sa iyo yung 1,000 mo, tsaka yung tubo, saka ka uli mag-process. Ganun po. Kasi depende, no? Kasi yung iba pag tinanong, hindi pwede 'yan. Wala naman sinabi si Sitaw na hindi pwede. Sabi niya walang minimum, walang maximum capital. Ibig sabihin kahit 500, 1,000 pwede yan. Simulan eh. 'Di ba? Pero yung sasabihin mo makapasa ng processing rate o evaluation, hindi pwede talaga. Ay, hindi makakapasa 'yon. Okay? Pero pwede kang magsimula. Kasi sa akin may nagsimula ng 1,000 tapos nagdadagdag lang siya unti-unti. Okay, may strategy din tayong tinuturo diyan kung paano. Sige, Ma'am Kate. Sige, Ma'am Kate, hello, may tanong ka? Kaya yan po, no, sa mga walang referral code o wala kayong mentor, walang nagtuturo, walang nag-guide sa inyo, habang maaga pa po, ayusin nyo na po agad yung store. Kasi pag tumagal pa yan, baka lumalaki na yung ano nyo, saka kayo magka-problema, mahirapan po kayo dyan. No? Ma'am Kate, sige po, Ma'am Kate. Tapos sunod natin si Sir Calvin. Ma'am Kate? Coach, ano ko po? Apo. Kasi po dito, yes po. Dinig niyo na po ako. Yes. Napuputol-putol po kayo eh. Hello? 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 Yes, ma'am. Sige. Oo. Coach, ano ko lang. Kasi di ba, hindi na po ba ako mag-apply para sa affiliate? Ano po? Program? Ano po, ma'am? Ano po? Hello? Hello po? Hello, Ma'am Kate? Nawala. Sige, Sir Calvin, ikaw muna habang nag-aayos si Ma'am Kate. Napuputol siya. Sige, Sir Calvin. Good afternoon, sir. Good evening pala dyan, sir. Good evening. Opo, sir. Bago lang ako. Okay, sir. Plan ko mag-fill up under you. Okay. Marami rin kasi affiliates na pwedeng pumasok sa akin. Ang gusto ko lang malaman, bakit din pala yung, for example, 50,000 yung capital ko. Bakit kailangan siya i-divide 20 lang? Ganito po kasi yan, sir. Kaya kung halimbawa 50,000, di-divide natin sa 20 kasi may budget po kayo na lalabas doon na 2,500 yung budgeting nyo daily. Ngayon po, sir, kaya po natin dinidivide siya sa 20 kasi 'di ba ang time frame po ng delivery 10 to 15 days. So may mga instances po na hindi naman siya dumadating talaga mismo ng 15 days, minsan maaga 14, 13 days. So ibig sabihin po noon pag naghalimbawa ngayong 1, 'di ba, nag-process ka. So daily po 'yon. So yun yung spending mo daily. So after nung 15 days mo, sa next evaluation, yung pera mo po na inabono nitong halimbawa February 1, pabalik na po siya. So pwede mo na siya uling gamitin. Kaya ginagawa po natin yung ganung budgeting para makapasa kayo sa evaluation at the same time maging maayos yung pagpopondo po natin para magamit niya pa sa susunod na iikot siya. Babalik na yung kapital mo kasama yung tubo mo, so pwede mo na naman siya uling i-process. Ganun po, sir.
So, once So you may say Ah, sa ika-21st, may puhunan na ulit ako doon ng pag ano, yes po. 30. Yes po, sir. Yun po yung ano nyo. Kasi maaari yan, no? Hindi kasi pare-parehas eh. Once na una nagsimula ka, sunod-sunod na po yan. Maaring February 14, bumalik na siya sa'yo o 13, no? Pero once na may bumalik na po sa'yo, sunod-sunod na po yan. Kagaya po sa akin, may bumalik po sa akin, sunod-sunod, no? Kaya nakapag-withdraw ko agad ng kanina ng 10,000. Tapos nga maya, pakita ko, may pumasok na naman uli na nasa 2,000 plus. So may prang process na ako doon. Naka-withdraw pa ako. O tapos, ikot ko uli yun. Tapos mamaya, may inaasahan na naman ako nitong 20, mamaya na 23, may papasok na naman sa akin. So may pang-process na naman ako doon. Pero naka-withdraw na ako. So ganun po. Pero sa una, doon sa 21st to 30th, sakto naman yung mga papasok sa'yo na pang mo rin, process mo. Yes, sir. Sakto po yun. At ituturo ko naman sa iyo, sir, yung mga dapat natin gawin. Actually, kahit di mo nga ubusin yung 2,500 doon sa 50,000 eh. Kumbaga, sabihin na natin 1,500 o 2,000 lang yung gamitin mo doon sa pag-process eh. Tapos yung matitipid mo doon, gagamitin natin doon sa 15 na, sa evaluation. Lalo pa, pag evaluation na, pag ginamit natin doon, so maipasa mo yun, di okay na po. At sa susunod naman, matitira ka pa doon. So, gamitin mo doon sa 1. Tapos habang ginagamit mo doon, yung na-process mo dito sa January 1, sa February 1, babalik na po sa iyo. Lalo ngayon, pag kayo nag-umpisa, ang bilis lang kasi malapit na yung katapusan. So, ilang process lang yan. Tapos gagamitin mo pa yung vacation mode mo. Tapos 28, 29, 31. Ay, sigurado ko niya, mapapasa mo itong evaluation na to. Ganun po so yung... sa 11, pagpasa ka na sa evaluation, pwede ka na mag ng vacation mode, tama? Hanggang 15. Opo, basta hindi naman po kahit hindi ka papasado ng hindi pa tumataas yung processing rate mo, kaya ka mag-vacation mode para punuan yung yung processing rate. So halimbawa, anong nag-vacation mode ka ng 12, 13, 14, 15, 3 days halimbawa yung ginamit mo lang sa first evaluation. Ngayon, nag-vacation mode ka, nasa 40%. So yung 3 days na yon, walang papasok na orders pero may pending ka, gamitin mo yun para yung 40% mo maging 55%. Halimbawa, 13 pa lang o kaya 14 pa lang, 55% ka na, ayaw mo na mag-process. Okay lang yun. Tapusin mo lang yung 15. Sigurado ka ng pasado ka na doon sa evaluation kasi hanggang 15 ka naka-vacation mode. Walang papasok na orders doon. So i-off mo na yan 16 midnight na. Kumbaga 15 ng alas 12 yung 16 midnight na ng umaga. So panibago na po 'yon. So cut off na 'yon, tapos na yung first evaluation, pasado ka na doon, sir. Okay. Pero So, sa'yo, sir, kung ako tatanong sa'yo, kung papipiliin ka ng capital, it's much better kung 100K, no? Kasi may mga diskarte, di ba, para tumaas. Siyempre, sa akin, kung ako papipili mo, kung ako may ganyan, talagang oo. Kasi, bakit? Kasi mas malaki yung pwede kong kitain dyan. At saka, mas malaki, mas ano yung pwede kong paikutin dyan. So, may bibigay naman ako sa yung isang strategy dyan na makakaikot ka lang mas mabilis at the same time, yung strategy na yon pwede kang mag-upgrade ng another markup. Hindi lang tayo basta pipili. Basta uunti-untiin lang natin, sir, para maramdaman mo muna. Kasi ang gusto ko kasi sa mga affiliates ko ganito, sir. Kahit na malaki yung kanilang linalagay pero tinuturo yung tamang strategy. Dahil pag bumabalik na po yung pera niyo, doon yung excitement eh. Matutuwa ka. Diba? So yun yung gusto ko na maranasan niyo muna yung kumitang ganun. Then tuturo ko na sa yung susunod na step. O gusto mo na mag-mark up? O ganito. Tulad kanina, ewan ko lang nandiyan si ma'am si tita ko. Tinuruan ko siya yung si tita ito, yun. Tinuruan ko siya na kung saan nag-mark up siya ng 12% kasi may budget siya doon. So kanina pinick up niya na sabi ko February yan babalik na sa iyo yan. So yun, nag-level up na siya. So ganun. Unti-unti yun, sir. Ituturo ko po sa iyo yan once na nakapag-create ka na ng account sa akin. Then bibigyan kita ng tracker para ma-track mo yung mga pumapasok at lumalabas sa iyo. Ituturo ko din sa iyo yan, sir. Pati yung mga tips and strategies po natin. Bibigyan kita. Pag fill up ko, may referral code na rin ako, no, para ibigay ko doon sa mga upline ko na 6, no? Opo, pag fill up mo doon, meron ka na po noon. Ang gagawin niyo lang,
Nagme-message ka po sa akin? Meron ka na, friend nyo na po ba ako? Meron na. Nagkataon Opo. lang busy ako kaya nalita ko eh. Ganun po ba? O ipapasa ko sa inyo yung referral yung link para doon na kayo mag-register, wag na kayong pumunta sa website, doon na lang para Pwede diretso. ba mag-register sa Pwede ba much better ba kung mag-register ka using laptop or phone? Pareho lang. Parehas lang po. Basta may link. Basta i-click mo lang yung link. Tapos ang gagawin natin, sir, kapag may referral code ka na doon, lumabas na again, approve ka na, may referral code ka na, ipasa mo sa akin, gagawa kita ng link. Igagawa kita ng link para ipapasa mo na lang yun sa affiliates mo. Kasi pag hindi mo pinasa yun, ang gagawin lang doon, yung referral code, tapos tuturuan mo pa sila, punta ka sa Be a Seller. Minsan doon nagkakamali na nagre-register sila, hindi na ilalagay yung referral code mo. Ngayon, ang gagawin natin, ipasa mo sa akin referral code mo. Kapag nakaregister ka na, igagawa kita ng link para yun yung ipapasa mo sa mga affiliates mo. Tapos, yung link na yun, sir, automatic na referral code ko. Yes po. Na yun. Automatic na po yun. Tsaka i-check mo. Mapapacheck ko naman sa'yo. Tingnan mo kung tama yung referral code mo. Kung tama yun, di yun ang ipasa mo. Pag pinasa mo yun, pag pinasa mo sa kanila, magre-register na sila doon. Hindi na sila magkakamali doon. Automatic yun, sa'yo papasok yun. Yun po yung kagandahan pag naka-referral link na. Doon kasi nagkakamali. Tingnan doon sa alam mo naman, minsan hindi naman pare-pare yung tao na marunong sa di ba? Pagdating doon register nila, nakalimutan. Tulad kanina si ma'am, yung referral code, akala niya, nalagay niya, tapos hindi pala. So, ganun, sir. Okay na po, sir? Okay lang. That's all for now. Okay, no problem, sir. Basta message mo ako, i-message din kita, tapos register ka lang doon. Hindi pa ba kita napasahan ng link? Wala pa ba? Hindi ko sure pero nag-uusap tayo kahapon. Okay, sige. Baka kung napasa kita, tingnan mo kung nandun na yung link ko. Baka naipasa ko na sa'yo. Nandun yung Coach Jimro. Tapos kung wala pa, ipasa ko na lang sa'yo uli. Okay, yung pala yung kausap ko, no? Yung sabi mong medyo busy ka pa. Sige, sir. Basta tuturuan kita. Alam na yan kita dyan, ha? Huwag ka mag-alala. Salamat, Sir Calvin. Meron pa po ba? Sagot na natin to, walang minimum, maximum. No? Ilang araw po ba bago alisin ni Sitaw yung mga product na order na matagal na pong hindi nabayaran? Bali, overdue po yan. 10 days po yan, aalisin na po yan. Overdue na yan eh. Si Sitaw na kukuha niyan, siya na yung magpa-process niyan o kaya ipapasa niya sa iba. Okay? Ito si Xiaomi, hindi ka nagpapalit. Sige nga. Sige, na kita. Acknowledge na kita. Sa susunod, hindi Sir. Sir, palitan niyo. Hindi pala napalitan, sir. Ano po bang pangalan niyo, sir? I-rename natin. Mama ko ng ma'am. RB San. Mama ko ng man. May sir ka pala. Ano po? RB. RB. HERBIA. RB. RB. Okay. Sige, sir, RB. Ano po yung tanong, sir? Yung tanong ko, sir, itong tawag nito, deduction, sir. Okay. Kasi nag-start yata pagkaalala ko. Tapos nito lang, nag-start na kailan ba nag-start yung deduction yan, sir? Dati ba wala yan? Hindi, matagal na po mayroon yan. Yung Kasi nagulat ako dito. Yung deduction. Sige. Hindi, paano po kayo nag-deduct? Kailan ba kayo nagsimula? Nagsimula ako July. Mga ganun. Tapos mga deduction na ako nito lang yung deduction ko noong December 31 na. Oo. January. Pumasa po ba kayo nung na yon? Nung time na yun, pumasa kayo sa mga evaluation? Oo, pumasa ako sa isa. Tapos nung sa katapusan, hindi ako pumasa doon sa katapusan. Ano po yung mga pinili niyong product? Yung product ko, sir, pero yung 7%. Lahat 7%? Pero wala kang siningit? Nung chinek ulit dito, pag lumagpas ka pala ng 300, 8% na yon. Yes Tama po. ba? Tama po. May 8% kayong pinasok. Kaya kayo nagkaroon ng penalty. Kasi kung 7% yan at naipasa mo yung
first evaluation, tapos bumagsak ka ng Okay. second evaluation, walang penalty. So kaya ka po kayo nagka-penalty kasi meron kayong 8%. So hindi ka pa rin naman talo dyan, sir. Kasi yung penalty na yan, naging 7% lang yan. May penalty lang dyan na 1% kasi 8% lang yun. So may penalty ka lang na 1% doon. So may tubo ka pa rin. Walang nawala sa meron pa rin. Kasi ito pa sir, yung tanong ko Kasi nga nahirapan ako magpaikot no sa yung pera na pasok ko na yata mga 30. Pero malaki na yung pera ko, nasa na ngayon 50. Yung nahirapan lang ako doon kung paano ba siya i-timing.